tungkol dun sa mga magaganap na rallies sa November 16 to 18, yung pinanawagan ng INC, Iglesia ni Cristo, KOJC, at saka Jesus is Lord, yung JIL. Naka-schedule nila ito November 16 to 18. Ang venue nito ay dalawa yung main venue. Sa Luneta, doon yung sa Iglesia ni Cristo. Sa Luneta, sa Manila. Yung iba naman, doon sa EDSA People Power Monument daw. Ang nakaano dito, ang nakapagtataka, bakit 3 araw? Bakit 3 araw? Kaya marami tuloy nag-ano dito, nagdududa dito na parang ano ito, may plano itong mga ano ito. Bakit kailangang 3 araw? Ang rally mo ay, ang tawag nila sa rally nila ay ano, rally for transparency and for better democracy. Yan yung kanilang panawagan. Rally daw for transparency and for better democracy. Kailangan ba na gawing 3 araw ang rally para sa transparency and for a better democracy daw? Yun ang maraming ano. Kaya hindi tuloy nalalayo na ang iniisip ng marami, parang gustong ano EDSA, another EDSA. Alam naman natin yung EDSA People Power 1 at saka yung People Power 2. Ano yon, tumagal ng ilang araw yon. Kaya hindi tuloy nakapagtataka bakit pinagdududahan ito. Parang ang plano ay people power. Yan din mismo yung sinabi ni retired Major General Romeo Pocis doon sa programa ng Billionaire News Channel. Nag-uusap sila doon ni Mike Defensor. Tinanong ni Mike Defensor si Pocis, paano, General, kung yung rallies na yan ay lumaki? Halimbawa, sa unang araw, nadagdagan pa nung sunod na araw at lalong lumaki nung ikatlong araw, paano? Sabi ni Romeo Pocis, sabi niya, ay hindi na natin makukontrol yon. Kasi kung sa military, mayroong command yan, susunod ka sa command, dyan sa mga ganyan, kapag umabot na yan ng 300,000, 500,000, million, 1 million, 2 million, sabi niya, hindi na natin makukontrol yan. Eh di parang inamin na niya parang inamin na rin nila na mukhang ang gusto nilang mangyari, kaya ginawang 3 araw, ay para makadevelop ng mas maraming tao, parang ala people power. Anyway, kaya tuloy nag-iisip ang gobyerno, hindi kaya ano na naman to, destabilisasyon ito. Pero nag-warning ang PNP at ang DILG. Ang warning ni Secretary of Interior and Local Government Secretary, ang warning ni SILG, Secretary ng DILG na si Junvic Rimulya, ito sa Inquirer.net. Rimulya warns versus destabilization efforts amid 3-day INC rally. Yun. Kaya malaki ang puwersa ng PNP na i-deploy para dito sa 3 araw na rallies. At nag-warning si SILG Junvic Rimulya, kakasuhan talaga nila yung magdi-destabilize. Yung mga gagawa ng mga galaw na magdi-destabilize ng gobyerno ay aarestuhin nila. At ayon yan kay kakasuhan nila. Kaya winawarning niya daw yung magsasagawa ng mga destabilisasyon. Ay lalo pa kasi ngayon, tulad niyan, lumabas yung video ni Saldico. Ngayon pa lang mainit na yung social media. Yung mga DDS, si Greco Belica nag-post, ayan. Ano na yan, marami nang dadalo sa rally sa November 16 to 18 dahil daw dyan sa video ni Saldico. Siyempre, ang gusto kasi nila, i-agitate ang military, i-agitate ang pulis, i-agitate ang mamamayan na sumama dyan sa mga rallies na yan. Ang panawagan kasi nila dyan, Marcos resign.
Ang panawagan nila Greco Belgica, ang Iglesia ni Cristo dumidistansya. Kaya kumbaga ayaw nilang sumama, kaya gusto nila doon lang sila sa Luneta. Itong ibang grupo naman, Jesus is Lord, saka itong KOJC, mukhang sila yung nandun sa People Power Monument. Ang nag-organize ng ano doon sa EDSA People Power Monument, itong mga may tinatawag silang United People's Initiative, UPI. Ngayon, yung UPI na yan yung nung rally nung September 21, yan yung grupo nila Greco Belgica, nag-organize ng rally doon sa may tapat sa may gate ng Camp Aguinaldo, yung gate 4. Kaya itong grupo dito sa Luneta, dito sa EDSA People Power Monument, ang nag-o-organize yung United People's Initiative na naman na grupo. Ay ito yung grupo ng mga retired generals, retired military officers, at saka yung grupo nila Greco Belgica. Yan yon, United People's Initiative. UPI. Ngayon, sila na naman yung nag-o-organize doon sa may EDSA People Power Monument. Pero yung Iglesia ni Cristo, ayaw nilang mahaluan sila, doon sila sa Luneta. Anyway, kung ano man ang mangyari diyan, nagwa-warning si SILG Junvic Rimulya. Pag nagkaroon ng destabilisasyon yan, naging magulo yan, mang-aaresto sila. Mukhang siseryosuhin yung banta na yan ng DILG. Lalo pa ngayon mainit ang sitwasyon dahil nagagatungan nung video ni Saldico. Parang ngayon pa lang ginagamit na ng mga DDS yung video ni Saldico. Ginagatungan na nila ang sitwasyon. Kaya posible talagang maging mainit yung mga rallies na yan sa November 16 to 18. Babantayan yan ng military, ng PNP. Yan ang warning ni Junvic Rimulya, mang-aaresto sila. Sa parte naman ng mga DDS, lalo pa kasi dito sa video ni Saldico, lalong iinit sila, magiging agresibo. Ang tanong lang, ano kaya ang mangyari diyan? Marami kayang tao ang umattend? At kung maraming tao, yan na kaya ay ma-develop nila sa tinatawag nilang people power? Ang sabi, sasabayan daw yan ng mga retired military at mayroon daw mga active sa military. Ang sabi. Kaya nga yung pinost ni Montulfo na listahan ng mga kasama daw sa nagpaplano na yan ng mga destabilisasyon kaugnay dyan sa November 16 to 18 rallies. Anyway, yan ang babantayan natin, naabangan natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.